affirmations for today ay ang mabuting pastol. Mababasa po siya sa John 10 hanggang verse 1 to 21. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. At thank you Lord for the life. At thank you Lord sa aking YouTube at page channel. At thank you Lord po sa aking employers at sa aking mga magulang sa Pilipinas, mga kapatid, at sa mga manonood po Lord. Naway tumimo sa mga makikinig ang aking babasahin for today. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ang mabuting pastol, ito'y mababasa sa John 10 verse 1 to 21. Ang mabuting pastol, ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinakikinggan ng mga tupa. Sa kanyang tinig, tinawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanyang ay naunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinabi niya sa kanila. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pintuan ng mga tupa, ang lahat ng nauuna sa akin ay tulisan at mga magnanakaw. Subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Sa pagpasok, paglabas, makakatagpo siya ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at ako'y pumuksa. Ako'y pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol at ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol, hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinabayaan ang mga tupa at tumakas at inaagaw sila sa asong gubat at ikinakalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ko ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakilala ko sa Ama, at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ng utos na ito mula sa aking Ama. At muling nagkaroon ng bahagi sa mga Hudyo dahil sa salitang ito. At marami sa kanila ang nagpasabi, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinapakinggan? Sinabi naman ng iba, hindi ito ang salita ng isang demonyong may demonyo sa kanyang demonyo ay magbubukas ng mga matas ng mga bulag. So,
Alam niyo po guys, napaka mabuting pastol po ang ating Panginoong Hesus, dahil siya po talaga ang the way, the light, and the truth para po tayo mapunta sa kaharian. At syempre po, sabi po dito, si Hesus ang mabuting pastol. Yan. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Hesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako pintuan ng mga tupa, ang lahat ng nauna sa akin ay tulisan at magnanakaw, at subalit sila pinakinggan at hindi pinakinggan ng mga tupa. O kita nyo, pagka talagang nananahan sa iyo ang salita ng Panginoon guys, kahit sa buhay ko din, nare-realize ko yan pag nagpupunta ako sa iba't ibang churches, hindi naman sa pag-ano, parang it's something na ang title nila is Jesus Christ, but pag at the end of the service, lumilitaw yung makamundo. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang pagbibigay according to the Bible, di ba, Jesus binigay si Lord, siya nga ang binigay na kumbaga tithe sa atin, buhay na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ para tayo matubos. So ganun din sana tayo ngayon sa henerasyon na to. Pag tayo talaga nagbigay ng salita ng Panginoon, is for the salvation. It's not about the money. Kasi at the end of the service, ano ko lang, pero wala naman akong inaano na pinopoint na mga churches. But may mga ilan ding mga churches talaga din na nasusunod. But mostly of the time, napakarami, kahit sa hindi dito sa Hong Kong, kahit sa iba't ibang makikita nyo rin naman yan guys dahil pag kayo nagbabasa talaga ng salita ng Panginoon, maunawaan nyo talaga. Unless siguro na parang binasa nyo lang, but para sa akin, nung ako'y talagang araw-araw ko nang nagbabasa, lumilitaw yung salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, alam nyo guys, this is the reality. Hindi po ito yung entertainment, hindi ito yung pakikisama, ito'y katotohanan. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan na may langit at impyerno guys. Kung makikita nyo yung iba't ibang congregation na ang ini-insist lang nila is yung love, giving, hindi po yun. Meron din pong kaya nga po may langit at lupa, di po ba? Sabi ko, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw. Yan, pumatay at pumuksa ako'y pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay na magkakaroon ng may kasaganan. Alam niyo si Lord pumunta, tinubos tayo para mailabas tayo or maalis tayo sa mga kasalanan. Ito po, kaya wag po tayong gumaya sa mga kamunduhan. Alam niyo po, ang mga kamunduhan, napakarami. Pag hindi po natin talaga ma-determine o ma-discern kung ano ang makamundo at hindi, ay naku po, delikado po yung ating spiritual. Kaya napaka-importante po guys na magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Ang upahan at hindi pastol, hindi may-ari ng tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinabayaan. O kita nyo, ganito ang isang congregation na maihalito ko, di ba? Pag may problema isang kapatiran, ang sasabihin na lang, ipagpipray kita, kung ang kapatiran kailangan ng pera, ipagpipray mo, kailangan po dapat ginagawan ng paraan, hindi yung paraan na mangungutang sa bangko. Alam niyo po, ang talagang tunay na pastol, napakaliwanag po gumawa po tayo ng matuwid, hindi yung okay lang yan. Alam niyo yung okay lang na minsan, na na yun, masasanay yan. So, ang talagang mabuting pastol, talagang ipinapakita yung talagang matuwid na buhay. Sa generation po natin, ang masasabi ko, pag tayo pong OFW, kung tayo nagtitiwala sa Panginoong Hesus, o tayo na naniniwala sa salita ng Biblia, alam niyo po, yung example ko na lang po is financially, kasi dito sa Hong Kong ang pinakalaging focus ng tao ay yung pera. Alam niyo po, ganito lang po yun. Kung ang pamilya po natin gusto natin magkaroon ng buhay, turuan po natin. Lagi po akong nagbibigay sa amin. But natuto po akong, nag-isip ako, kung lagi kong bibigyan sila,
kung matigok na ako, di wala na. So ang ginawa ko talagang sila ang gumawa. Ganon din po guys, hindi katwiran yung bata pa sila. Habang bata po nga po sila, bigyan nyo sila ng encouraging small business. Kasi ako noon, working student din lang din ako. So ganon po ha. Noon. Ang upahan ay hindi pastol, hindi nagmay-ari ng mga tupa ng nang dumarating ang asong gubat ay pinabayaan yan. Pinababayaan lang kayo ng iyong pastol. Yan. Marami yan dito. Pag wala kang pera, nganga ka. Pero pag may pera ka, mabong ka. Bato-bato sa langit, kayo magbago na. Ang inagaw nila sa asong gubat at ikinakalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at walang malasakit sa mga tupa. O kita nyo, na walang malasakit. Yung talagang hindi totoong pastol. Ako ang mabuting pastol at kilala ko ang aking sarili at kilala ako ng aking sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at pagpakilala ko sa Ama at pagbibigay ko ng aking buhay para sa mga tupa. Yan, kita nyo, si Jesus Christ ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. Kaya dapat siya po ang ating standard, huwag yung pasikatan kasi sa mundong generations napapansin ko the more maingay, akala nila yon. Be careful guys dahil hindi lahat ng Kristiyano is Lord, Lord, Lord is sinasabi is makakapasok sa kaharian ng Panginoon na pakaliwanag. Talagang hindi po lahat ay makakapasok. Bakit po? Kasi hindi po nag-repent, pinagpatuloy pa rin yung alam na nga, ito yung pinakamasakit sa lahat. Alam nung mga mali yung ginagawa mo pa rin. Yun po yung consequences yun. So, napakahalaga po kung natutunan po tayo sa Bible, kailangan panindigan po natin dahil totoo po yung hell at saka heaven. So, hanggang dito na lamang po. Naway kayo magbasa po. Mas mag-inam po kayo din po ang magbasa guys para ma-enhance nyo po kayo po mismo makatuklas. Alam niyo po yung pakikinig minsan sa iba't ibang preacher is nakakatulong din po. But the more na effective po yun yung ating pagbabasa po sa araw-araw. So hanggang dito na lamang po and have a nice day. Bye-bye.